Good morning po sa bawat isa sa biyaya ng Panginoon. Ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay sumaatin ngayong umaga pong ito. Purihin ang Diyos, luwalhatiin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay at marapat lamang na Siya ay purihin, sambahin at dakilain. Marapat nating bigyan ng papuri ang Panginoon sa umaga ito. Dahil pinagkalooban niya na naman tayo ng lakas, ng buhay, ng hininga. Kaya dapat maging grateful tayo. Patuloy na magbigay ng pagsamba sa Panginoon. Marapat lamang Siya na ating purihin, sambahin sa umagang ito. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Lumapit po tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. We glorify Your holy name. Hallelujah. We worship You, Jesus. Sinasamba po namin kayo, Panginoon. Niluluwalhati po namin ang Inyong pangalan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sambahin po kayo, Panginoon. Sambahin ang Inyong banal na pangalan. Higit sa lahat ng pangalan, Panginoon. The name that is above all name. The name of Jesus. We glorify Your holy name, Jesus. Itinataas po namin ang Inyong pangalan, Panginoon. Salamat po. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Lalapit, luluhod sa paanan mo, Jesus. Iibigin, sasambahin, kayong lubos, kayong lubos. Lalapit, luluhod sa paanan niyo, Jesus. Iibigin, sasambahin, kayong lubos. Walang bagay, walang taong hihigit sa inyo. Kay ligaya sa piling niyo, Jesus. Walang bagay, walang bagay, walang taong hihigit sa inyo. Kay ligaya sa piling niyo, Jesus. Walang bagay, walang bagay, walang taong hihigit sa inyo. Kay ligaya sa piling niyo, Jesus. Bisahan po natin purihin ang Panginoon. Kay ligaya sa piling niyo, Panginoon. Sa piling niyo, Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Purihin ang inyong banal na pangalan, O Diyos. Niluluwalhati po namin kayo, O Diyos. Pinararangalan po namin kayo, Panginoon. Sinasamba po namin kayo, O Diyos. Hallelujah. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari.
Salamat sa umaga po ito, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa lakas, Panginoon. Salamat sa hininga na ipinagkakaloob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa oportunidad, sa pagkakataon na kami ay makapagpuri, makapagbigay ng karangalan sa inyo, makapagbigay ng pasasalamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Salamat, Panginoon, sa mabubuting bagay na ginagawa niyo po sa amin. Sa kabila, Panginoon, ng nararanasan po namin, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kahirapan, nandyan pa rin po kayo, Panginoon. Maaasahan po namin. Nasa inyo po yung aming pag-asa, Panginoon. Maaring ang mga tao iniiwan po kami, Panginoon, pero kayo kailanman hindi nang iiwan, Panginoon. Salamat po ng marami sapagkat nakilala po namin kayo sa aming mga buhay. Nagkaroon po ito ng kulay, nagkaroon po ito ng silbi, nagkaroon po ito ng kabuluhan nang makilala po namin kayo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. At sa umaga pong ito, sa aming pag-aaral, hinihiling po namin, Panginoon, na kami samahan po ninyo. Wala po kaming magagawa kung wala po kami sa inyong presensya, sa inyong mga kamay, Panginoon. Amin pong dalangin. Patuloy niyo po kaming ingatan at patuloy na mangusap po kayo sa oras pong ito, Panginoon. Sino mang nakakaranas ng mga problema, may mga suliranin sa umaga pong ito. Ang iba, Panginoon, ay matindi ang pinagdadaanan. O Diyos, kumilos kayo. Umabot kayo, Panginoon. Salamat po. Salamat sa umaga pong ito at hinihiling po namin na samahan niyo kami banal na Espiritu. Kayo ang kumilos sa aming kalagitnaan at umabot sa aming mga kapatid saan man naroroon, saan mang panig ng mundo naroroon, ng iba't ibang mga bansa, Panginoon. Amin pong dalangin. Abutin niyo po kami, O Diyos. Salamat po ng marami. Mangusap po kayo sa inyong mga anak, Panginoon, sa magitan ng inyong banal na salita. Pagturo po sa amin, turuan niyo po kami, Panginoon, na sumunod ayon sa inyong kalooban. Amin pong dalangin, patuloy na tagumpay. Amin pong dinideklara po ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Bagamat ang inyo pong lingkod ngayon ay sinisipon po. At nahihirapan po ako ngayon na magsalita. At maaaring ang iba ay hindi maunawaan yung sinasabi ko dahil sa pananalita ko. Tulungan po tayo ng Panginoon na maunawaan pong ito. At dalangin po ninyo ako na maipahayag ko ng linaw ang mensahe po ng Panginoon ngayong umaga pong ito. Ang tawag dito, intercede po ninyo ako. Okay, mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Sa biyaya at pagpapala ng Panginoon, nandito po muli tayo sa Dorope Torres, Dinalupihan, Bataan. At ang aming district supervisor, walang iba po kundi ang aming butihing pastor, Pastor Ronald Bacani, at pagpalain po ang bawat isa po sa atin saan man naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Dalangin po natin ang kaaliwan, pag-ibig ng Panginoon, maging sa aking kaklase, si Len Erdenalyn Castro, sa klase po namin sa Gospel Keepers, ay amin pong dalangin yung kaaliwan ng Panginoon dahil namayapa po yung kanya pong ate. Ngayon, nasa piling na ng Panginoon, ang kaaliwan ng Diyos ay sumainyo at ang buo ninyong pamilya. At ngayong umaga pong ito ay kausapin po tayo ng Panginoon sa ating kanya-kanyang buhay, pananampalataya. Yan. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa mga nananalangin po, nag-intercede po ngayong umaga pong ito. Tayo po ay magbabasa ng Biblia sa aklat po ng Juan, chapter 15, kapitulo 15.
John chapter 15 verse 1 and 2. Ulitin ko po sa aklat po ng John chapter 15 verse 1 and 2. At ang aking pong Biblia ay Magandang Balita, Biblia. At ito po ay Poimen. Yan. So, atin pong sabay-sabay na basahin saan man po tayo naroroon. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Okay. Ulitin po natin sa aklat po ng Juan chapter 15 verse 1 and 2. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Yan, purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. At ang atin pong pag-aaralan ay yung proseso ng pruning. Okay? Sabihin nga po natin, pruning. Pruning. Ito po ay proseso din ng Diyos. No? Bagamat ang pruning po ay patungkol sa mga puno, sa mga halaman na ginagawa. Okay. Hindi ko po alam kung ano yung Tagalog ng pruning. Baka po merong gustong magbigay ng Tagalog ng pruning. Ang pruning po, ang sabi po dito sa aking na research, is a process of maintaining the tree or a plant. Maintaining the tree or a plant. Ang sabi pa rito, pruning removes dead and dying branches and stubs. Okay? Ito ay pagpuputol, pagtatabas. Meron po ba kayo kanya-kanyang puno sa bahay? Di ba pag minsan, lalo tigit, pagka ganitong tag-ulan, dapat nagpuputol tayo ng mga puno. Yan, paglilinis. Salamat po, Sister Maricel Reyes Nival. Pagpuputol, pagpapalago. Yan. Salamat po sa mga nagbibigay ng sagot sa ating tanong na Tagalog ng pruning. So, mahalaga ang pruning pagdating sa puno. At ako po ay nanood ng ilang mga pagpupruning na ginagawa. Ganun pala yung pruning. Hindi dapat sanga-sanga. Halimbawa, maraming sanga na yan, dapat 4 o 5 lang na sanga yung pinuputol. Yung natitira pala, tapos puputulin yung iba para maganda yung pasok ng araw at maganda yung paglago. So, ang pruning ay mahalaga sa puno o sa halaman. Yan, para makapasok yung liwanag. Alam nyo po sa mangga, marami ang gumagawa ng pruning. Lalo na kapag kamanggahan. Sino po yung may mga manggahan dito? May mga tanim na mangga. Marami. So, ang ginagawa po doon, pinupruning para yung tagos ng liwanag o sikat ng araw ay pumasok pa doon sa iba. Sobrang laguna ng iba at hindi na makapasok yung sikat ng araw. Kaya, yung iba nahuhuli sa sa pagbunga. Kailangan po kasi yan, proseso yan ng paglago at pagbunga. Ang sabi sa binasa po natin,
Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga ng sagana. Okay? Upang magbunga daw ng sagana, lumago at magbunga. Ganon ang proseso pagdating sa paghahalaman o sa mga puno. Ganon din naman sa bawat isa po sa atin. Tayo ay kinakailangan ding tabasin, linisin, putulan, nang sa gayon tayo po ay lumago. Yan. Tayo yung mga sanga, nakaugnay tayo, tayong mga anak ng Diyos, mga nakakilala na sa Panginoon, ngayon ay nagpapatuloy sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos, bawat isa po sa atin, nakaugnay tayo sa Panginoong Yesus. At sino daw yung tagapag-alaga? Yung Ama. Siya yung, ano ba yung tawag dun sa tagapag-alaga sa Ingles? Vinekeeper yata yung tawag dun. So tayo, ganun din. Kinakailangang tabasin yung hindi magaganda sa atin para tayo ay lumago. Amen. May time na po ba kayo o hanggang ngayon ay tinatabas tayo ng Panginoon? Lahat po tayo. No? Kailangan maging kahawig tayo, kamukha tayo ng Panginoon. 'Di ba? Yung tawag dito, from glory to glory. May pagtabas at ito ay disiplina. Maaring ito po'y disiplina sa atin. Kasi nga po, pagka merong tinatabas sa atin at meron tayong mga bagay na hindi maisuko, yung kanya-kanya nating karakter, ay kailangan ito ay putulin, linisin sa buhay natin. Hindi tayo lalago kapag meron pa tayong mga bulok o hindi magandang dahon. Alam nyo, sa pruning, pagka merong hindi magagandang dahon, pinuputol. Naalala ko tong asawa ko, ay laging pumupunta sa kanyang mga mayana. Pinuputol yung mga dahon. Hindi man niya pinag-aralan, pero alam niya na kailangang putulin. So araw-araw, o minsan sa isang araw, ay pumupunta siya dyan sa mga mayana niya sa labas, dito sa labas po ng church. Tapos pinuputol niya yung mga dahon. Ang daming dahon, araw-araw. Kasi nga, nagpupruning siya. Nagtatanggal siya ng mga hindi ka nais-nais na mga dahon, sanga, para lumago yung kanyang mayana. At nakakatuwa, ilang panahon lang, ay maganda na yung dahon ng mga bayana niya. Maayos na. Maganda na sa paningin. Ganon din naman sa buhay natin. Alam nyo po, ang proseso ng pruning, wala po tayong masyadong ibang bubuksan na talata sa Biblia. Pag-uusapan lang po natin itong paglilinis, pagpuputol, pagtatabas sa ating mga sarili. Masakit ang dinidisiplina, 'di ba? Minsan ang proseso ay isang pagdidisiplina sa atin, sa ating mga sarili. Halimbawa, tayo po ay tinuturuan. Nako, hindi yan madali, lalo tigit pag ang napag-aralan namin nung nakaraan, yung mahirap daw turuan ay yung may pera. Yung matatanda, 'di ba? Napag-aralan din natin 'yan nung nakaraan. Ano pa? Yung may alam. Yung may kaya sa buhay, may mga pera. Ayan po yung mahirap turuan. Ngayon sa ating buhay, kahit na yung
May mga edad na mga pastor, may edad ng mga mananampalataya, kailangan pa rin po tayong tabasin. Sa lahat ng puno, chine-check yan ng tagapag-alaga. At tinitingnan yan sa mga sa mga halaman o puno, tinitingnan kung merong dapat na i-pruning. Ganon din sa bawat isa po sa atin, walang exempted po dito. Pagdating sa pruning, sa mga believers, sa mga mananampalataya, wala pong exempted pagdating sa pruning. Amen. From glory to glory po tayo. Para lumago at maging katulad ng Panginoon, kinakailangan tabasin yung mga hindi magandang karakter natin. At sa magitan ng pagtatabas na yon, merong proseso na tinatawag na pagdidisiplina sa atin. Minsan, ang pagdidisiplina, o kalimitan, nangyayari talaga ito sa simbahan. Okay? Pag tayo ay kabilang sa mga church, lahat po ba tayo ay merong simbahan na dinadaluhan? Mahalaga po yun. At nadidevelop yung karakter natin kapag ka nasa church po tayo at organize yung discipline sa loob ng simbahan. Meron tinatawag na church discipline. Hindi pwedeng gawin mo yung gusto mo bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Panginoon. May mga karakter tayo na minsan, apurado. Ano pa ba yun? Bugsuan. Gustong mangyari. Sa loob ng church, merong sinusunod. At kailangan turuan tayo sa loob ng simbahan, idisiplina tayo. Yan. May tinatawag na disciplinary action. At hindi pwede yung ikaw na matandang Kristiyano o matagal na Kristiyano, parang umasta ka dahil matagal kang Kristiyano, umaasta ka sa loob ng simbahan na parang ikaw yung pastor. Hindi dahil may malasakit ka sa simbahan, sa loob ng organization, parang gusto mo, ikaw na yung mangunguna. That's the character. Ito yung bad character ng marami. At ano'y ginagawa ng iba, ng mga pastor? Dinidisiplina. Maring hindi ka tumayo. Hindi ka patayuin. Sa loob ng simbahan, meron po dyan. Ayan muna po yung pag-uusapan natin. Na maraming mga matataas. Matataas yung kaisipan, yung tingin sa sarili. Matagal na akong Kristiyano, hindi mo ako dapat turuan. Ayan, may mga ganyan po tayong na-encounter. Ay nako, kahirap nga naman turuan. Pinipilit yung sarili. At minsan, napapangunahan pa yung mga pastor. Hindi po masama na mag-suggest sa loob ng simbahan. Pero kailangan po na matutunan nating madisiplina sa mga karakter natin. Hindi dahil gusto natin. Minsan, nagsasuggest pero gusto na pala. Ayun pala yung gusto niya mangyari. Suggestion nga eh. Pero ang nangyayari, gusto niya, siya na yung masunod. Mga church leader, mga manggagawa, mga lingkod ng Panginoon, kung matagal na kayo, marami kayong alam, marami kayong magaling kayo, huwag mong aasta sa loob ng simbahan na para bang ikaw na yung tagapanguna. Bakit? Madidisiplina ka. Isang paraan yun ng pruning ng Panginoon. Kung bakit may kanya-kanya tayong simbahan,
Yun yung proseso ng Panginoon para i-pruning tayo, para linisin, tanggalin yung hindi maganda po sa atin. At ang problema ng marami, ayaw magpa-pruning, ayaw magpalinis sa Panginoon, kaya umaalis ng simbahan. Hindi naman po natin nilalahat. Yung mga tawag dito, umaalis sa mga simbahan. Pero kalimitan, yung ayaw magpadisiplina, ayaw magpaturo, yun yung palipat-lipat ng simbahan. Inuulit ko po, maunawaan po natin to. Maintindihan po. Hindi po lahat. Pero, may mga ganyang tao. Na ayaw magpadisiplina. Kaya tuloy, may hindi pagkakaunawaan. Naalala ko tuloy, nung bata pa ako, maikwento ko po sa inyo para maturuan po tayo mga kapatid Kaya kwento ko po ito para maunawaan po nating tunay yung pagdidisiplina ng Panginoon through sa simbahan po natin. Kasi mayroong magagaling, mahuhusay, maraming kaloob. Atin po yung na-encounter na. Mula po nung bata ako. Mula nung bata po ako dito sa church, dito na po ako tumanda at nagkaasawa, nagkaanak. Nakikita ko po lagi na nakikipagdiskusyon, nakikipagtalo sa pastor. Yung mga manggagawa. Alam nyo yung mga manggagawa na yon, yun pa yung maraming kaloob. Ito na yung mga nagpe-preach, mga nangangaral na, mga humahayo na. Gusto sila yung tagapanguna. Kaya, ayaw nilang padisiplina. Ayaw nilang paturo kasi ang alam nila, magaling sila sa pastor at marami na silang alam. Alam niyo po, sa loob ng church, mahalaga talaga yung church discipline. Nakikita ko po yung kahalagahan nito. Nung mga nakaraan, naunawaan ko talaga na kailangan pala ng church discipline. At ang isang tagapanguna lang ay ang pastor at wala nang iba. Pagka 2, 3, 4 ang tagapanguna, nagugulo ang simbahan. Hindi maunawaan kung sino ba yung dapat na magdisiplina sa loob ng simbahan. Maaari, sa iba't iba po ninyong mga church ay merong tinatawag na at mga manggagawa, matagal na mananampalataya, na sila yung binababaan ng disiplina. Sila yung nagpapatupad. Pero kalimitan po talaga na ang dapat na magdisiplina, syempre ang pastor. Isang tabi po muna natin yung kung paano yung pastor dapat idisiplina din. Huwag po muna nating isingit yun sa topic na ito. Kasi baka maitanong nyo, yung pastor po namin, kailangan idisiplina din. Hello mga pastor, nawa po ay hindi po tayo ganun. Dapat tayo po yung nagdidisiplina. Hindi yung pastor na pasaway. May mga pastor na pasaway na parang sila pa yung dapat na idisiplina. Pero, isang tabi po muna natin yun. Kailangan pong magpadisiplina tayo sa loob ng simbahan. Sa mga tawag dito, mga tagapag-ingat, yaman, treasurer, huwag niyong pangunahan yung pastor ninyo.
Pastor, eto kailangan natin gawin. Eto dapat yung pagkagastusan natin, Pastor. Minsan mga nangunguna, alam nyo kung ano, yung may pera. Dahil sila yung malaki magbigay, gusto nila sila yung magko-command sa pastor. Sila yung titingalain. Dahil maraming nadodonate. Hello, mga kapatid. Nawa turuan tayo ng Panginoon sa mga bagay na yon. Na hindi ka dapat mangunguna. Ikaw ay magpapasakop, magpapadisiplina, willing ka na madisiplina ka. Alam nyo, ang pruning o ang pagdidisiplina ng Panginoon, paglilinis, pagtatabas, ito ay hindi madali. Masakit po ito. Kahit sa puno, di ba? Hindi man nagsasalita yung puno, pagka tinabas mo, yung mga dagta niya naglalabasan na parang mga luha, masakit po yan. Masakit na dinidisiplina. Masakit na tinuturuan ka. Na ikaw matagal ng mananampalataya, lingkod ng Panginoon, tapos bigla tuturuan ka. Di ba? Ang sabi ni Sister Jamaica, dapat mag-GMRC. No? Para tayong dapat ang kaisipan po natin ay hindi na bata. Ang kaisipan po natin, magpadisiplina tayo. Hayaan natin na disiplinahin tayo para tayo ay lumago at mamunga. Hindi ibig sabihin ng bunga na ito, yung marami kang madadala na kaluluwa sa Panginoon. Hindi po doon. Ang bunga na ito, yung nakikita sa iyong sarili, resulta ng pananampalataya mo. Di ba? Pagka dinisiplina ka, may bunga yon. Pag nadisiplina ka at naging ayos ang sarili mo, may bunga yon. Makikita yun ng mga tao, oy dati, nito. Napaka magagalitin nito. Pero hindi na ngayon. Bakit? Nadisiplina eh. Nagpadisiplina. Pero pag ayaw magpadisiplina, nako, yung ugali mo noon, hanggang ngayon, nandyan pa rin. Masakit ang dinidisiplina. Mahihirapan tayo. Iiyak tayo, luluha tayo mga kapatid. Aaray tayo. Pero wag ka. Ginagawa yun para ikaw ay lumago at mamunga. Alam nyo, yung salitang bunga, maisigit ko lang po. Ang pagkakaunawa nila, yung marami kang madala na kaluluwa sa Panginoon. Oo, hindi masama yun. Marami kang madala na kaluluwa sa Panginoon, pero nakakalungkot, yung karakter mo, hindi pa rin ayos. Maliligtas in-invite mo. Dinala mo sa Panginoon, maliligtas, ikaw hindi. Ang sabi ng kwento, ang sabi ng isa, na mananampalataya, nako, alam mo ba kung ilan yung nadala ko sa Panginoon? Isang jeep na kaluluwa, nadala ko na sa Panginoon. Pero ang sagot ng isa, oo, isang jeep ang nadala mo sa Panginoon. Pero 2 dump truck naman ang natisod mo. Amen? Hindi kasi tayo nagpapapruning, hindi tayo nagpapalinis. Oo, isang jeep yung nadadala mo sa Panginoon, pero 2 dump truck naman na mga kaluluwa ang natitisod sa iyo. Bakit? Ayaw mong padisiplina.
Kailangan po natin, bawat isa sa atin, magpadisiplina tayo, magpa-pruning tayo. Nang sa gayon, maging ayos tayo. Alam niyo po ba sa pruning, ito yung napakahalaga at benepisyo. Sa mga puno, pag pinupruning, ina-avoid pala dyan yung may matuyong sanga. Ulitin ko po, sa pruning, ina-avoid yung may matuyong sanga. Bakit? Pagka may natuyong sanga, nalaglag at may dumaan, mapapahamak. Ganon din naman, pag hindi tayo nagpa-pruning, nako, makakadamay pa tayo, makakapahamak pa tayo ng iba. Di ba? Kaya pala pinupruning yung mga puno. Para maiwasan yung pagbagsak ng sanga, matuyo ang sanga at bumagsak, makadamay pa. Ganon din tayo. Pag kinikilos tayo ng banal na espiritu, tayo po ay nagpapapruning, tayo ay nagpapatabas, nang sa gayon, wala tayong maging tuyong sanga at makadamay ng iba, makapahamak pa ng iba. Mahalaga ang pagdidisiplina sa sarili. Naku, benepisyo po yan. Pagka nagpaturo ka. Kaya nga isa sa requirements ng pagiging manggagawa at lingkod ng Panginoon, willing to obey. May teachable spirit ka. May teachable spirit tayo. Nang sa gayon, hindi po tayo makadamay ng kaluluwa. Inuulit ko, yung kwento na yon. Isang jeep na kaluluwa na dadala, pero dalawang dump truck na kaluluwa ang natitison. Hello, mamulat tayo mga kapatid. Masakit na dinidisiplina. Huli na lang po, patotoo. Nung kami pong mga kabataan, syempre kabataan po, maaga po kasi kaming nag-asawa. Ako po, maagang nag-asawa. 20 years old. Nang wala po sa panahon. 20 years old po, ako po ay isa ng magulang. No, hindi po magulang na wais o ano. Kami pong mag-asawa ay nadisiplina. Dahil nga po, hindi ayos yung pag-aasawa po namin. 1 taon po kaming hindi nakatayo. Ako po ay ginagamit sa music at nagpe-preach na rin pag-araw ng linggo. Subalit, ito yung masakit dahil nga kagawa kami ng kasalanan at sa loob ng simbahan, kailangan ng disiplina. 1 taon, hindi po kami tumayo. Hanggang sa nakasal po kami. Pagkatapos ng kasal, doon pa lang nakatayo sa gawain ng Panginoon. Masakit. Ang sakit sa kalooban. Hindi ka makakatayo. Yun yung buhay natin. Kaya lang nga, merong mga hindi tamang nagagawa. Kaya anong kailangan? Magpatama ka. Magpakorek ka. Magpaturo ka. Magpatabas ka. Magpapruning ka. Nang sa gayon, maayos ang sarili. Okay? Sa susunod po ay pagpapatuloy ko po ito ng may puntos na nagagamitin. Sa tulong at biyaya ng Panginoon, kung tayo po'y muling mapagkalooban ng pagkakataon na mag-share muli, ay ipupuntos na po natin. Okay? Medyo nahirapan lang po talaga ako sa ngayon dahil nga po inatake po ako ng allergy tuwing umaga, yung sipon. So, salamat sa Panginoon, sa Diyos ang karangalan, at nawa, maunawaan po natin ito. Sa susunod, naway abangan po natin pagtuturo ng Panginoon pagdating sa proseso ng pruning sa buhay po natin. Okay? Hanggang dito na lang po yung ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay pumikit, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Manaming Diyos, salamat po sa oras na ito.
sapagkat kami ay tinuturuan po ninyo sa inyong mga salita. Maari, Panginoon, may mga hindi kami magandang karakter, Panginoon. May mga bad character kami. Pero ang dalangin po namin, turuan niyo po kami, Panginoon, sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Sabi niyo, Panginoon, kung kami namumunga ng sagana, maluluwalhati kayo, Panginoon. Kaya ang dalangin po namin, maluwalhati kayo, Panginoon, sa buhay namin. Huwag na huwag matisod ang bawat isa dahil sa karakter namin at ayaw namin magpadisiplina, ayaw namin magpa-pruning. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa inyo. Pagpalain niyo ang aming mga buhay. Pagpalain niyo ang aming mga ministeryo. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang graduation po na nalalapit sa Bible School. Ang dalangin po namin, makapanagumpay ang bawat isa. Ganun din, Panginoon, ang inyong mga lingkod. Makabiyahin nawa kami, Panginoon, papuntang Bible School. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo ang aming buhay. Pagpalain niyo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain niyo ang bawat isa, Panginoon, na may mga pinagdadaanan. Kumilos po kayo sa aming buhay. Salamat po ng marami. Ang patuloy, Panginoon, na pasasalamat ang amin pong ibinibigay sa inyo. Sa inyong karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po. God bless po sa lahat. At ingat po tayo. Nandito po muli tayo sa Doropay Torres, Dinalupihan, Bataan. Pagpalain po tayo. Ang lahat ng church po natin, pagpalain ng Diyos. Saan man tayo dumadalo, maging pagpapala tayo. Ang lahat ng hinahawakan, tinatapakan natin, blessing para sa atin. Bless tayo ng Panginoon. May mga negosyo, may mga hanap buhay, may mga trabaho, dalangin po natin, prosperity upon prosperity sa pangalan ng Panginoong Hesus. To God be the glory po.